tayo sa ano, sa riot project dito sa roofing ng roof deck na ginagawa namin. Update lang tayo dito. Linis na, nakapag waterproofing na rin po sila. Cementatious waterproofing materials po ang ginamit namin dito. Total halos na nakabubong na. Actually nasubok na rin po ito eh. Dumaan yung bagyong Christine, si Leon, binugbog na niya tong bahay na to, or nasubok na siya sa bagyo, yung malakas na hangin kahit may anggi. May tubig man siya pero hindi na po ganun karami tulad ng open space siya or open siya na walang bubong, na talagang dito ang bagsak ng ulan. Yun nga po, wala na po siya naging leak sa ilalim, sa baba. Yung dating mga tumutulo, wala na. Kahit wala siyang waterproofing that time na bumagyo. Wala siyang waterproofing pero wala po siyang naging leak. So, syempre, mas mainam na or mas mabuti na waterproofing po namin. Kung saan yan po yung napag-usapan namin ni owner na ibabaklasin po yung tiles na muna rin may problema rin na basag-basag yung iba. So, tapos yun nga, waterproofing, tapos concrete topping. Ayan. So, waterproofing na po yan. Yung ano na lang, ito na lang kwarto yung hindi pa waterproofing. Papalinis natin ngayon para ma-apply na rin ng waterproofing to. Yan, yung ceiling dito, pinatigil ko muna. Yung kasing tutungan dito, kailangan nilipat doon para masilingan. Pagka nilipat doon, isang trabaho pa. Pagka yung pintor naman ang gumawa, so magtatayo ulit sila. Sabi ko, hayaan nyo muna yan. Gawin nyo muna yan, dapat nyo gawin dito. Hindi pa po kasi tayo nakapaglagay ng pintor. Medyo busy pa yung pintor natin siguro. Next week siguro. Medyo luwag-luwag na yung mga pintor. Para mapinturahan muna to bago baklasin to, para hindi na tatayuan ulit ng scaffolding. Tulad dyan, kailangan muna mapinturahan dyan bago baklasin yung area na yan, yung waterproofing dyan. Tapos siyempre iano muna to, blood test. So tutubigan muna namin at least mga ilang araw para maobserbahan kung meron pa talagang magiging leak. Tutubigan ko. Kahapon lang po ito, so kailangan muna nating patayuin mabuti yung waterproofing materials. Ang ginamit pala naming waterproofing dyan, itong Bostik. Ayun. Hindi po sponsor si Bostik. Inaano ko lang sa inyo para may idea po kayo about sa waterproofing materials na cementatious waterproofing. Ito po yung isa sa ginagamit namin pang waterproof, Bostik Black A350. Tapos yung 16 liters po itong isang balde. Bale yung mix ratio nito, ayan, saan ba yung mix ratio? Ayan o, mix ratio, nandito naman po sa kanyang balde, naka-indicate 4 liters of black A350 power mix. Ito yung 4 liters nito. Ito yung 1 gallon, 4 liters. So 4 liters, haluan po ng ng semento, 4.5 kilo or 3.5 liters Portland semento. Haluin lang po mabuti. Ito 4.5 kilo or 3.5 liters ng Portland semento. Tapos ready to apply na yan. Siguraduhin lang pong malinis yung apply nyo, wala siyang dust or alikabok tsaka mga debris. Kailangan malinis siya para po effective or maging successful yung inyong pag-waterproofing. Pagka po marami siyang alikabok, so kahit ano namang materials na ilalagay natin, kung hindi maganda yung preparation,
So, nababaliwala din. Kailangan po maano yung preparation. Maganda. Oras. Sundin natin yung nandun sa kanyang tawag dito. Yung kanyang surface preparation. Ayan. Clean area to apply, remove all lightens, contaminants. Ayan. Dust, oil, and previous coatings. Ayan. Ayan po. Ito, pinalinis ko mabuti na wala siyang dust or lightens. Saka yung dating motor dito, kung napanood nyo po sa previous vlog natin, pinabakalas ko yan. Ito na po yung kanyang slab na original slab. Yung dating gumawa daw dito, ngayon sa dito yung caretaker dito na nagbabantay ng ginagawa to, halos ito daw area na to, yung buong area na yan, halos apat na ganito lang yung nagamit ng oras, isang balde. Pero ito pong area na to na nalagyan na, halos 2 balde na po yan. Ito yung isa, tapos yung isa nandun, 2 balde na yan. Ayan. Tapos yun dito mga basta, pinaano ko po yan. Pinatanggal ko yung pintura, pina-power cap natin. So kailangan wala din siyang pintura. At least sa concrete. Ayan. Kailangan mabakbak yung pintura para kapit na kapit yung ating waterproofing. Minsan kasi halos dito po dumadaan yung leak sa gilid-gilid na sulok-sulok na ganyan. So napaka-importante din na ikapalan yung sa gilid. Diyan sumisiksik. So halos lahat po ng corner na yan pina-applyan natin ng waterproofing, tapos pinahasa ako ng power cap. So yan, mamaya po pala meron tayong lakad dito sa San Fernando. Makikita po kami ni owner ng Pangasinan Project. Titingin po tayo ng ilaw dun sa kanilang dream house. Sila po yung pipili kung ano pong gusto nilang ilaw na ilalagay sa mga pang center light nila, tulad ng sa may staircase, sa may living area, sa may living room, dining room, ayan, tsaka sa master, tsaka sa mga kwarto. Yung the rest, pin light. So tayo na po yung naglagay ng mga ilaw doon ng mga pin light. So dito, baka yung dito isasabay ko na rin bilhin mamaya. Yung mga ilaw na ilalagay po namin dito, pin light ang ilaw po rito, pin light. Nakabang na po yung mga wiring namin dyan. So install na lang. Ito na rin yung kanyang switches. Bale yung switches namin dito is 7 yan. Ito yung layout namin sa ilaw. Ito po yung naging issue rin dito. Ito yung sinira ng leak. Ay, ayan. Hindi ko alam kung ano po natin ito. Ayan o. Kahoy pala to. Matte wood. Treated floors. Babaklasin po namin ito. Tingnan namin kung natin marirepair. I-reinstall. Sa tingin ko naman, halos okay pa naman po itong kahoy. Na ano lang siya, na magalang siguro siya, gawa ng ano siya, nabasa. Ayan o. Madali lang naman siyang baklasin, pero mas maganda pagka binaklas namin ito, kailangan na
markingan yung kung saan yung pwesto para may balik kung saan siya or bibili po ng ganito. Saan natin baklasin yan pagka natapos na sa taas. Daming issue dito. Ceiling nasira. Tapos may mga dati dito yung mga palangganan na nakahabang sa tulo. Ayan. Yan, nasira na rin yun. Ceiling dun. So, alas 10 ang usapan po namin ni owner ng Pangasinan. Magkikita kami sa San Fernando. Ayan na siya. Dati wala siyang bubong. Ngayon, tulad ng sabi sa previous vlog natin, lalo po siyang lumaking tingnan ngayon. Tapos gumanda pa siya lalo. Ganda niya. Lalo na pagka ano po yan, pagka na-repaint. Nahilamusan yung pintura. Parang bago siya ulit. Let's go. Order tayo ng materialis din dito. Semento tsaka buhangin. Pag-topping. Nandito na po tayo sa farm. So tara, lakad na tayo papuntang San Fernando. Let's go. Magkikita na lang kami doon ni owner sa Abi Ramos para po sila po yung pumili. Narito na po tayo. RB Ramos. Ayun na pala sila. Halos magkasabay lang kami. Pili sila ng ilaw. Ayun o. Ang ganda-ganda. Boss Pinong. Ospinong. Shout out. Shout out. Ospinong. Shout out. Nasa taas. Ito sa alas 12. Yan. Ay mga boss, umalis na po sila ate. Tsaka si kuya. Nakapili na sila ng mga ilaw. Gusto nila sa master. Tapos ito sa room sa ibaba. Tapos dito ito sa room sa taas, dalawa. Napili po nila. Sila po yung nag-decide niyan, hindi po ako. Tapos may staircase, may napili sila dito. Ito staircase. Tapos nakapili na rin sila ng water closet. Pagpunta nyo rito, marami na kayong pagpipilian. Yung mga accessories. Kahit sa yung mga water closet, daming choices. Gusto nyo mas malaki yan. Ito yung napili nila sa master. Ganda. Tapos ito, dalawa sa may common tsaka sa powder room.
Hindi na ang camera mo. Entrance ka pa. Shut up. Okay na po. Ayan yung total, oh. 73,500. Tapos itong iba, mga sa ibang project ko ito. Pero sa Pangasinan na yan. Mga ilaw na napili nila. Yayimanin. Oh, shout out yung paigay. Shout out! Sino? Tetay, kataong gasol! Ay! Ben. Sabi pang washing machine na. Oh. Hindi pa remote. Sala na. Hindi na ratang kaya na? O pare. Sumaliit, may sindi. Yan o. Oo, ganda. Hindi pa remote na. Sino mo yan? Ito, mila ko yun. Okay. Okay ka. Pa. Yan, yun na sa loob. Marami ng banda. Okay, let's go. Sana naman po tayo ngayon daw. Ay! Ayan, nandito na po tayo sa daw. Daw. Ayan, okay na tayo. Ayan na. Meron pala tayong bisita mga boss, si Paring Walter from Maryland. Nandun siya kay Paring Jimmy. So, diretso po tayo ngayon doon. Diretso tayo sa farm ni Paring Jimmy. Ayan, shoutout kay Paring Louie Puyawan na kaibigan kong paring namin pala, si Paring Walter. Taga ano po siya, taga Gimba. Nandun na raw siya, so habol na lang tayo. Welcome to Nueva Ecija. Ayan, nandito na po tayo sa Nueva Ecija. Pasyal muna tayo sa farm ni Paring Jimmy. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakakapasyal dito. Tama-tama, meron tayong bisita, si Paring Walter from Gimba, all the way from Maryland. Ayan, shoutout din kay Paring Louie tsaka kay Maring Joanne dyan sa Maryland. Ayan, shoutout nga po pala kay Jesse Mercado yata, kung hindi ako nagkakamali. Nakita po kami ng misis niya kanina dyan sa daw. Ayan, shoutout po Sir Jesse Mercado ba o De Guzman? Ayan, basta yun po yung pangalan niya. Hindi, nakalimutan ko lang yung apelido, or Mercado or De Guzman. Ayan, nakilala po ako ni misis niya kanina dito sa Midaw. Lagi daw po siya nanonood sa atin. Ayan, maraming salamat po kay Sir Jesse De Guzman yata. Ayan, paki-comment po Sir Jesse, ipatama po ako. Nandito na tayo. Sino? Skiing. Pero shout out. Shout out. Kaya malayo-layo pala, kaya meron tayong sundo. Nakaluto na sila boss eh. Ano yung panangalian? Panangalian po. Ano oras na ba din sila? Siguro
paring Walter oh. Nice meeting you, pare. Ang laki mo pare ah. Okay ba? Oh, ang laki pala, ang laki tao pala pare no. Nasobrahan sa ano? Sa pag-inom ng... Let's see. Tayo si pare ready. Alright, let's go. Alright, ang dami. Ang daming pagkain. Yan si paring Walter. Saka si paring Johnny Walter. Slaw. Ano pala si si Slaw ah.